Lindol sa Taiwan, kasama sa data feed ni PBox. Bakit kaya? Ating hihimayin. At latest sa status ng El Nino Alert, alamin. At Southern Mindanao at ilang bahagi sa Eastern Mindanao makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan na may mga moderate and some heavy rain showers. Kaya at nanalabi ng bansa, patuloy pa rin makakaranas ng malinsangang panahon pero medyo hazy at gloomy tayo ngayon, epekto ng easterlies. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, April 4, 2024. Ang oras sa ating voice prime may maga, alas 9:58 na ng umaga. 3:04 po ang araw natin ngayon dahil April 4 na taong 2024. So, puro 3-4. Mukhang lucky numbers po ito ngayon mga folks. So, take note na lamang po at i-take note po yan sa mga inyong magiging lucky number ngayong araw. So, 444 po tayo or April 4, 2024. So, mukhang magandang pagkakataon o rare na pagkakataon yung ganitong petsa. Anyway, sa lagay ng ating panahon ay magiging partly cloudy ang ating araw ngayon ha. At dahil sa umiiral na easterlies pa rin at patuloy pa rin na drier ang ating dyan sa bahagi ng northeast part ng Luzon, patuloy pa rin tayo makakaranas ng mas malinsangang panahon pero medyo magkakaroon tayo ng overcast gloomy na may haze and partly cloudy ang ating halos maghapon. At nabanggit na natin yung kahapon na magkakaroon tayo ng forecast na partly cloudy ang ating araw pero magiging maalinsangan pa rin, posible pa rin umabot ng 36 degrees Celsius ang temperatura natin sa bansa, lalo na sa kalurang bahagi ng bansa, pababa na yan ng kaluran ng Mindanao. So, bukod sa ating current conditions, overcast, gloomy po, haze at partly cloudy dito sa amin sa Caloocan at makikita sa live CCTV, medyo haze po tayo na may mga ilang partly cloudy. So, kanina medyo sumisikat ang araw at ngayon lamang ay nagiging gloomy. So, magiging overcast po ang magiging panahon natin ngayon Biglang araw, biglang kukulimlim, tapos halos magkakaroon ng cumulonimbus. Tapos bigla na naman siyang aaraw. So overcast po tayo ngayon base sa aking weather station monitoring. Sa lowest temperature na tala na aking weather station, kaninang 5:58 AM, nakapagtala kami ng lowest na 27.1 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng medyo alinsangan, umalinsangan pa nila panahon o temperatura na umabot ng 34.8 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 3:18 PM. Ibig sabihin lamang hindi masyadong sobrang taas pero maikukonsider na danger level ang ating heat index kahapon base sa aking weather station na umabot ng 45.8 degrees Celsius ang highest sa heat index sa amin. Naipost ko na rin ito kahapon pa pagka-release ng update ng init factor. Ulitin lang natin ngayon at kung itatabi natin sa mga weather stations si Pag-asa since kahapon, nangunguna sa may pinakamataas na heat index ang diyan sa may bandang Dumagas, Iloilo at sa area ng Dagupan, Pangasinan. Kung mangalawa lamang ang area ng Cavite at diyan sa bahagi ng Palawan at diyan sa may bandang Zamboanga del Norte and the rest ng Cotabato na may 42 degrees Celsius ang init pandama. Napasok pa rin sa very danger level ang ating heat index. Tasahan natin sa ngayong araw ay patuloy po tayong makakaranas dyan Bagya lamang na magiging partly cloudy na maghapon dahil po sa umiiral nating easterlies. Kasabay pa rin ng ilang high pressure area na umiiral sa bansa. Samantala, kung itatabi naman natin o sisilipin natin ang basic streams in past 24 hours, nangunguna naman sa alinsangan o sa mas maalinsangan ang San Jose, dyan sa may Mindoro na nasa 37.5 degrees Celsius sa grabing alinsangan sa kanila. At sa lowest temperature sa Baguio City ay almost naglalaro lamang sa 16.4 degrees Celsius ang lowest temperature sa bansa. Sa Inulan naman, ang Gian Eastern Samar na halos 7 mm lamang, so light rain showers lamang at nabanggit na natin kahapon pa at isang araw ay asahan na magkakaroon man ng mga kalat-kalat na pag-ulan
ay magiging kakaunti lamang o mga ilang light rain showers lamang. Except ngayong araw dahil magkakaroon kasi tayo ng yung cluster na lumapit nga po sa may bahagi po ng Southern Mindanao na mas nararanasan na ngayon nila ang mas makulimlim at mga kalat-kalat na pag-ulan na i-discuss natin maya-maya pang konti. Sa outside humidity, nasa 67% po ang ating outside humidity at tumataas ito ng 4% since last hour. So, despite na tumataas siya sa madaling araw, pero pagdating ng umaga ay medyo bumababa o nagiging drier po tayo. So, take note yan mga folks. At ingat po dahil ang mga nakarang araw ay nagkaroon ng sunod-sunod na mga pagsunog sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at hindi tayo nagkulang ng babala dahil tumaas po nung nakarang araw yung ating Chandler o CBI fire danger na umabot nga po sa high at halos buong maghapon itong nakataas. Kaya yung combustion ng potential na mabilis sa pagkalat ng apoy ay mabilis. Kapag tumataas ang ating CBI index, medyo delikado po kapag nagkaroon ng maliitang sunog, bigla agad itong lumalaki. Kaya kapag hindi tayo nag-ingat, talagang mabilisan po talaga nagkakaroon ng kumakalat ang sunog. So kapag tumataas yan, ay magiging mag-ingat po sana tayo mga folks. Kasalukuyan namang napakababa naman yung Chandler CBI fire danger natin o fire index. So wala tayong magiging problema. Depende na lamang nitong buong maghapon kung tataas yan. Samantala, yung ating La Nina gauge ay La Nina El Nino gauge ay nag-adjust na siya at mas bumaba na po at makikita ninyo nasa 1.15 degrees Celsius na po. Nung nakaraan lamang ay nasa 1.52 degrees Celsius po yan. Ngayon ay bumaba na ito. So ibig sabihin tuloy-tuloy na po ang paghina ng El Nino. Patuloy itong bababa at nasa 83% po ang tsansa na magbababa ito ng tuluyan into neutral state. Simula ngayong buwan hanggang June 2024 po yan. Yun yung pinaka-range ng pagiging neutrality niya mga folks. At sa ating atmospheric pressure ay natiling mataas po ang ating atmospheric pressure at dahil meron pa rin tayong umiepekto na ridges of high pressure area sa bansa ay nasa 1,013 hectopascals ito and steady ito since last hour. Nasa low tide po tayo ngayon at may 7 hours and 40 minutes pa po to high tide. So nasa low tide tayo, medyo layo-layo po muli sa ating mga malilit na mangingisda na pumalaot. Diyan muna kayo sa may bandang West Philippine Sea dahil masyadong mababaw ang level ng karagatan sa pangpang ng Manila Bay. At sa ating air quality, medyo moderate pa rin tayo ang ating air concentration dahil may thermal inversion tayong umiiral. Nasa 54 po ang index nito o 13.77 micrograms per cubic meter ang ating particulate matter. Sa ating almanak, sumikat ng haring araw kaninang 5:48 AM at inaasahan natin lulubog ito mamayang 6:08 PM. At ang ating 28% illuminated na lamang na waning crescent na liwanag ng buwan ay kasisikat lamang at kung titingnan natin ay palubog pa lamang ito. Sumikit ito kaninang madaling araw at 2:59 AM at lulubog na ito mamayang bukas o mamayang hapon, mamayang hapon at 1:42 PM. Kasalukuyang nasa elevation of 41 degrees pa lamang yung elevation ng moon. So palubog pa lamang ito at asang lulubog na ito mamayang hapon at 1:42 PM. Remind lang lamang sa mga Pilipino natin sa Amerika at ang dami na pong mga kumakalat na fake news regarding nga po sa total solar eclipse na gaganapin by April 8, 2024 sa side yan ng Amerika Pero oras natin sa Pilipinas yan ay Tuesday pa po ng April 9, 2024 yan ng madaling araw po. 2:18 AM naman ng madaling araw oras natin sa Pilipinas. So, madaling araw sa atin yan at sa kanila yan ay mga umaga pa po yan. So kung titingnan natin ay i-remind ko lamang sa mga Pinoy natin, medyo maghanda dahil napaka-rare na pagkakataon ninyo makita ito at huwag po kayo maniniwala sa mga kumakalat na mga fake news na naman na kung ano-ano na naman ang kanilang mga theory. Hindi naman nila alam na palagi po talaga nangyayari ang mga total solar eclipse. Siyempre, isang beses nga lang nangyayari, madalas kada 10 taon. Minsan sa kada 10 taon o 9 na taon, depende. Minsan isang beses ito nagkakaroon ng total solar eclipse. So, yung mga pamahiin na ganyan ay huwag basta-basta paniniwalaan
na mga kumakalat. Alam mo naman natin, ang mga taong nagpapakalat ng ganyan, masyado silang exaggerated ng nagbabanggit ng mga ganyan. Hindi nila alam, nauulit at nauulit po ang mga total solar eclipse na yan. Hindi lang naman isang beses yan sa buong buhay natin lilitaw yan. Mauulit lang yan. Matagal nga lang, mga ilang taon pa. Pero, nauulit at nauulit po yan. Kaya nga po may ginagamit na saros. Ayan o. Saros, ibig sabihin per cycle po yan. Ibig sabihin per cycle po yan. Nauulit po yan at nauulit yan. So, yung mga nagsasabi na kung ano-ano, tatagal daw ng 3 araw na kadiliman, ganyan, meron daw masamang mangyari, senyales daw. Huwag po ninyong paniniwalaan yung mga folks. Dahil natural phenomenon lamang yan na nagaganap sa ating kalawakan at sa behavior ng ating buwan at sa ating mundo. Sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at bukas ng Friday ay magiging party pa rin ang ating maghapon ngayong araw. At may liit ang tsansa daw ng pag-ulan at 3%. Bukas ng Biyernes, magiging partly cloudy daw din ang maghapon. At medyo mababa rin ang tsansa ng pag-ulan at 3%. Pero in 2 days, ay mula ngayong araw, aabot daw sa hanggang 36 degrees Celsius ang magiging temperatura. Pero bukas ay 35 degrees Celsius ang highest temperature. Lowest temperature expected natin maglalaro sa 25 to 27 degrees Celsius. Diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita natin yung nabanggit na natin kahapon, yung cloud cluster na ito sa may bandang southeastern ng Mindanao. At ngayon nga ay lumapit na po ito at probably ito yung naunang remnants ni 94W na hindi naman natuloy na naging isang active low pressure. At dahil naging remnants na lamang ito na trap, ay magkakaroon po ng mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na dyan sa may bandang southern Mindanao at magiging influence na rin silang bahagi ng Caraga, Sorsogon, BIR at ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Asahan ng mga ilang moderate and heavy rain showers. Kung titingnan natin sa infrared heavy rain potential, ay mga kalat-kalat po na mga ilang moderate to heavy rain showers po ang kasalukuyang nararanasan ngayon na mga taga Davao region, lalo na dyan sa bahagi ng Davao del Sur. Yan. Yan, mula sa may bandang Davao del Sur area, ang Davao City kasama na nakakaranas kayo ng mas maulap na himpapurin at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. So magdala po ng pananggalang sa ulan at medyo wala tayong magiging masamang komento na magkakaroon ng mga pag-ulan dyan dahil sa sobrang init ng mga nakarang araw, at least temporarily, maiibsan po ang sobrang init. At makakatulong din yung mga kalat-kalat na pag-ulan na yan para ma-restore yung mga pagtutuyot ng mga kalupaan. Ingat na lamang sa mga localized thunderstorms na iiral dyan sa buong bahagi ng Davao Region. Damay na ang bahagi ng Sorsogon mula sa Sarangani, General Santos, pataas na yun ng Coronadal hanggang Cotabato po. So ingat na lamang sa mga localized thunderstorms. Kawilang na ang bahagi ng Davao City at Kidapawan. At dyan naman sa may Campos de la Bari, may na rin. At dyan sa bahagi ng Governor Generoso and the rest ng bahagi ng Agusan del Sur. Magkakaroon ng mga partly cloudy at asahan ng mga scattered na mga kaulapan dyan sa buong bahagi ng Southern Mindanao. Pero pagdating sa bahagi ng Northern Mindanao, sa ngayon, medyo maaliwalas pa pero may mga ilang partly cloudy at maaraw na susulpot-sulpot pa rin dyan mga folks ngayong maghapon. Bahagya lamang na medyo magiging makulimlim po dahil sa influence nga po ng trough na ito na namubuo na magdudulot nga po ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Magkaroon man mga isolated rain showers, maging sa may bahagi ng Zamboanga Peninsula ay panandalian lamang ito at gaya ng aking sinabi kanina, wala naman tayong magiging pangit na magiging komento kung uulanin man kayo dyan dahil kailangan natin ng at least uulanin dyan para maibsan ang tindi ng alinsangan. Kabilang na ang eastern portions ng Mindanao at kasama na ang Surigao del Norte na sa ngayon maaraw pa pero expected ang mga scattered isolated rain showers nitong maghapon. Pataas sa bahagi ng Visayas area magiging partly cloudy pero mangunguna po ang maaraw, maalinsangan at humid po ang buong bahagi ng Visayas area. Mga ilang partly cloudy lamang ang iiral sa bahagi ng Bacolod, Iloilo at ilang bahagi ng Panay dyan sa may Rojas City hanggang San Jose de Buena Vista sa Panay Island.
kabilang rin ang Cebu, damay na rin ang bahagi ng Bohol at northern part ng Leyte sa may bandang Biliran Island. Patawid na yan ng bandang Southern Luzon sa may bahagi ng Masbate. At dyan naman sa may silangan ng Visayas, magiging partly cloudy lang din pero mangunguna ang maalinsangan ang ating maghapon as magkaroon man ng mga isolated rain showers at may mga ilang pagkulot pagkidlat, lalo na sa hapon po kapag bumababa na ang temperatura sa bahagi ng eastern hanggang west portion sa Visayas, mga panandalian lamang at typically light rain showers lamang. So wala tayong magiging masamang magikukomento kapag umulan dyan. Magdala lamang ng mga pananggalang sa ulan, just in case na ulanin kayo dyan, especially mamayang hapon, lalo na sa bahagi ng Iloilo at Bacolod region. Mula sa Southern Luzon naman, magiging mas maalinsangan ang temperatura dyan at mataas po ang heat index na asahan kasama na ang buong Masbate, Tabias Island, Burias Island, pataas na yun na Marinduque. At sa may bandang Bicol Region, magiging maalinsangan din ang inyong panahon. Partly cloudy lang din ang iiral at mangunguna po ang matinding alinsangan at napaka-dry po ng ating himpapawid dyan dahil yung ating high pressure ridge ay nagpapang-abot pa rin sa area na yan. Na patuloy na magiging maaliwalas at napakatuyo na ating magiging weather systems dyan. Dahil nga po sa high pressure area, kaya magiging mas maalinsangan po kasabay po ng umiiral na easterlies na magpapainit at magkakaroon din ng mga ilang kaulapan sa silangang bahagi na ito ng bansa dahil sa easterlies na umiiral. So expected ang mga isolated, mas madalas po ang light rain showers lalo na sa buong bahagi ng Southern Luzon. Tamay na ang bahagi ng Mimaropa na magiging mas maalinsangan din ang buong bahagi ng Palawan, pataas ng Coron. Well, lalo na sa bahagi ng Mindoro, watch out at huwag po masyadong magbibilad dahil asahan pa rin na matinding alinsangan dyan, lalo na ng mga taga San Jose So, uminom po ng maraming tubig at huwag masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw dahil within 10 minutes, mataas agad ang sunburn. Dahil laging mataas po ang temperatura ninyo dyan at within 24 hours nga lang, halos magte-8 degrees Celsius po ang inyong naging temperatura dyan. So, ingat na lamang mga folks. And the rest, mula sa may bandang Calabarzon, Batangas, Laguna area, magiging partly cloudy at overcast po and gloomy tayo dyan. Pero mataas po ang ating magiging temperatura pa rin. Maglalaro hanggang 35 degrees to 36 degrees Celsius kasama na ang bahagi ng Metro Manila at bahagi ng Quezon Province mula Pulilio Island. Balera Aurora, pataas na yan ang Kasiguran Aurora and the rest ng Northeastern Luzon. At dahil nga po sa medyo drier po tayo dyan at mataas ang atmospheric pressure, ay asahan po ang manipis lamang na kulapan at maalinsangan. Damay na ang buong kanluran pa rin at patuloy pa rin nakakaranas ng dry spell at mataas na drought ang buong kanlurang bahagi ng Northern Luzon. So hindi na natin isa-isahin yan. Mula sa Ilocos Norte yan, pababa na yan ng San Juan, Baguio, Dagupan sa Pangasinan at Zambales area. Lalo na ang Central Luzon patuloy pa rin kayo makakaranas ng mas maalinsangang temperatura dyan. So huwag masyadong magbibilad. Kabilang na ang buong bahagi ng Tugigaraw area and the rest ng Cagayan Valley. Magiging mas maaraw po at maalinsangan ang ating maghapon dyan. So generally, magiging maaraw po ang ating maghapon sa buong extreme Northern Luzon. Pababa na yan, damay ang Metro Manila. Magiging partly cloudy lamang ang magiging maghapon natin. Pero sisilip-silip pa rin ang haring araw dahil overcast nga po ang magiging lagay ng ating forecast. Kamustahin naman natin ang lagay ng ating minomonitor ng Tropical Cyclone Assessment Monitoring. At mula sa ating Global Spectrum Model, mula sa data feed ni Pag-asa and JMA, makikita na halos easterlies lamang ang patuloy na iiral sa bansa na magdudulot ng maalinsangang panahon. Wala tayong nakikitaan na anumang sama ng panahon o low pressure area na makikita sa loob at labas ng ating PAR hanggang this coming weekend. Bagamat dito sa may portions nga po ng southeast ng Guam, bahagya pong mababa na ang atmospheric pressure. So, expected yung mga surface trap na mabubuo dyan o yung mga cluster ng kaulapan na magdadala po ng madalas na mga pag-ulan dito sa atin sa southern part ng Mindanao. At kung nababanggit naman ninyo ay nagkaroon nga tayo ng muntik ng magkaroon ng invest sa C94W. At generally, wala tayong aasahan na mabubuo na low pressure. Kung may mabuo man ay yung reach of high pressure area sa may itaas, bandang Guam, pataas ng southern ng Japan, ay magkakaroon ng influence yan na magpipigil sa development ng low pressure area. Huwag lamang ito makalusot. So sa ngayon hanggang this weekend, wala tayong magiging komento dyan. Samantala sa alon ay manatiling mataas po ang pag-alon sa silangang bahagi ng bansa, especially sa may bandang Bicol region, sa may Catanduanes,
at ilang bahagi ng East Coast ng Bicol Region, Eastern Visayas at Eastern Mindanao. So medyo bawal at delikado pa rin po malaot ang ating maliliit na sasakyang pandagat. At ingat po dahil kasabay po ang easterlies, mabugso po ang gale force winds dyan kasabay ng pag-alon. So ingat po. Pero sa nalalabi ng kaluran ng baybayin ng bansa ay kalmado naman po. So tuloy-tuloy lamang po tayong pumalaot dyan. Maliban lamang sa nabanggit po sa silangang bahagi ng ating bansa na naglalaro sa 1.25 meters ang taas ng alon. So ngayon wala naman tayong nakita na anomaly dahil ito ay naging trough na lamang o yung clusters na nagpapaulan ngayon sa may bandang Southern Mindanao. So wala po tayong magiging expected na anumang pamumuo ng active low pressure area. Sa mga computer models naman, ganun din. Surface trough na lamang din at mga cluster na kaulapan dito sa may bandang southern part ng Mindanao. Ang forecast dito hanggang April 8 o April 10, 2024 na po na naka-forecast. Yung mga forecast run na ito ng mga computer models, madalas may mga cluster na nabubuo dyan. So medyo titingnan, silip-silipin na natin ito. Dahil may nabanggit na ako sa mga forecast na may maliit na chance na magkakaroon ng traversion na mga low pressure area according sa forecast. Pwedeng tumama yan sa may bahagi ng Eastern Visayas o may bandang Surigao del Sur at tatawid ito bilang shallow trough hanggang sa may bahagi nga po ng buong northern part ng Mindanao area. Well, forecast pa lamang naman yan. Possibility lamang na maaring may mangyari na ganong klaseng senaryo. Pero the rest ng mga forecast na may iba't ibang computer models, mula kay ECMWF NAVGEM hanggang kay GEM ay wala naman suspected na anumang active low pressure na mabubuo hanggang April 10, 2024 nga po mga folks. O mga folks, meron na pala ako na-post kahapon ng tropical cyclone forecast analysis natin. Pero take note namang ito ay hindi po galing sa data feed ni Pag-asa ha. Ito ay sariling analysis ko lamang, so wag po itong gagamitin para maging basihan sa pagligtas o magiging pinsala o pagliligtas ng buhay. Pero base sa aking tropical cyclone forecast analysis for the month of April 2024, maaaring 0 o 1 na posibleng may mabuong isang tropical storm. Typically, dito yan sa labas. At dito sa may bandang eastern part ng Visayas, sa labas ng ating part, or mas dito sa may bandang southern ng Guam area, ito posibleng mabuo. At base sa forecast, ay maaaring mabuo ito hanggang tropical storm. Pero kadalasan, sa huling linggo na yan ng April, madalas nagkakaroon ng pamumuo ng mga low pressure area at posibleng umabot ng tropical storm. At kung kikilos man yan, ay maaaring pumasok ito ng ating par, pero maaari din itong mag-recurve. Kasi posibleng lumapit ito ng bandang Eastern Luzon, dyan, bahagi, then bigla itong nagre-recurve. Then meron kasing mabubuo na influence ng high pressure area dito sa bahagi ng kaluran ng bansa na medyo pipigil sa paglapit ng mga anumang low pressure area o bagyo just in case. May chance rin na mayroong 18% chance na posibleng umabot ng severe tropical storm at napaka-rare na maging typhoon category. Ang nakikita lamang natin sa analysis base dito sa mga red tracks na yan, sa loob ng 30 years to 40 years, makikita natin ay may mga hanggang severe tropical storm na pwedeng mabuo po. Kaya lang, base dito, sa loob ng 10 years, typically isa po ang tsansa na may nabubuo at umaabot ng severe tropical storm na papasok ng ating par. So, posible po itong lumapit, kaya lang, mas madalas nagre-recurve po kaagad. Dahil mataas po ang high pressure area natin dito sa bahagi ng Luzon, so typically ay nagre-recurve po ang mga yan. So, medyo sinuswerte lamang kapag kaganyan ang mga senaryo. May posible rin na mayroong isang malakas na bagyo, maaaring umabot ito ng typhoon to super typhoon, kaya lang hindi ito papasok ng par, magre-recap kaagad ito, kikilos pa norte. Dahil habang ito ay nagiging typhoon category hanggang super typhoon, tumataas naman yung range of high pressure area dito, which is, ang nangyayari, kumikilos ito pa norte. Yan. So, hindi ito nakikitaan na papasok ng ating par bilang isang typhoon o super typhoon, just in case. Isang beses at napakaliit lamang na tsansa na mangyari yun mga folks ha. At isa naman hanggang 2 na may forecast tayo na kung hindi mangyari yung mga nabanggit ko sa itaas, isa ay magiging posible na magiging tropical depression to tropical storm, pero 40% po ang tsansa na maaari ding papasok dito
Depende yan sa magiging forecast natin sa El Nino ha. Kapag ka nataon na nabuo ang low pressure area na to at nataong neutral po tayo, so magdedepende na yan sa range of high pressure area dito kung ito ay kikilos ng tuluyan palapit ng northeastern ng Luzon. Kaya lang, mataas ang tsansa na nagre-recurve ang mga ito. At may tsansa naman na kapag ito'y nagtuloy-tuloy sa bahagi ng Luzon, nagiging isang shallow trough na lamang. So, maaring pagpasok niya ng PAR, nag-umabot siya ng tropical storm, then habang lalapit ito na may bandang Eastern Luzon, bigla itong hihina at magiging shallow trough na lamang na magpapaulan sa bahagi ng Luzon. So, yun po yung magiging senaryo. 1 hanggang 2 po yan na posibleng may ganung mabuo. At 2 rito, mga mahihina ito. Typically, mga invest, shallow low pressure area, ganyan, na magtatraverse at lalapit ito sa may bahagi ng Surigao del Sur or pagitan ng Surigao del Sur at southern part ng Samar at maaring tumawid dito bilang isang shallow trough na lamang o invest. So, depende. Maninipis lamang ito at magdadala ng pag-ulan. Kung ganun man yan, magiging good news yan dahil at least kailangan natin ng umulan-ulan man lang para man lang maibsan yung tinding alinsangan na mararamdaman natin. Huwag lamang siyang lumakas. Pero base naman sa forecast, 1 o hanggang 2 rito ay mangyayaring nalalapit nga po at magdudulot ng mga pag-ulan-ulan sa bahagi na yan ng Eastern Visayas o sa bahagi ng Eastern Mindanao bilang isang trough o cluster lamang ng mga pag-ulan. So may mga chances na bumababa yung atmospheric pressure niya at nagiging invest. So yun naman po ang ating analysis for the month of April for Tropical Cyclone Forecast Analysis for the month of April 2024. Samantala sa ulat lindol, so far ay may mga ilang pulse na nadedetect ng aking aparato ngayon. Typically, man-made dito yung mga ganyang pulse. Hindi ko nga lang alam kung saan yan. Typically, mga man-made yan, yung mga ganyang vibrations. So far, wala tayong nare-detect o nakikitaan na anumang anomaly, di gaya nung nakaraang araw. At kung napansin ninyo, di ba nag-post ako nung nakaraan na mayroon tayong anomaly na waveform na na-detect bago ang magnitude 7.4 na lindol sa Taiwan. So, maaring isa na rin sa factor yun mga folks, na gumagalaw po kasi yung ng mahaba-haba, yung subduction plates dyan sa may bandang pagitan ng Eurasia at Philippine Plate. At siyempre, tuloy-tuloy yan, maaring yun ang nagiging cause, nagkaroon tayo ng detection ng anomaly. At nataon na umabot na sa pinaka-maximum peak, yung pinaka-plate doon sa bahagi nga po ng East Xiaoping, East Coast ng Taiwan. Kaya nagkaroon ng pag-release ng napakalakas na magnitude 7.4. Maring isa yung sa factor pero hindi ko pa maiko-confirm o mako-conclude na ganun po yun mga folks. Obserbahan pa natin kung ganun na ang magiging pattern. Kapag may mga anomaly waveform na naman ako makikita at titingnan natin kung after nyan ay may magkakaroon ng isang malakas na lindol. So, obserbahan ko muna. Hindi po ko muna maituturing yan na isang legit analysis na senyalis na magkakaroon ng isang malakas na paglindol. Ayoko munang magkaroon tayo ng problema na mamislead natin ang mga tao. Sa ngayon, obserbahan ko muna yun mga folks. Samantala, yung ating list ng lindol so far, mula kaninang 12 a.m. ay wala naman tayong namataan mula sa data PDP box na magnitude 4.0 pataas. At sa naganap ng mga paglindol kahapon, ay isinama ng NLP box yung lindol sa bahagi nga po ng East Coast ng Taiwan. Tinawag ito as bandang northwest ng Itbayat, Batanes, 334 kilometers. Pero ang hindi ko maintindihan bakit kasama ito is since nasa bahagi na ito ng Taiwan. Ngayon, kung magtataka kayo, bakit ganun? Ang layo nito masyado sa area ng ating teritoryo. Pero isinama ito ni PHIVOX. Well, kung maalala ninyo mga folks, kung babalikan natin yung ating mapping, kung titingnan natin kung hanggang saan nasasakop yung teritoryo natin sa bansa. At kung titingnan ninyo sa ating Philippine Area of Responsibility kasi, ay pasok po yung ating teritoryo sa bahagi o halos buong Taiwan. Pasok po yung bahagi ng buong Taiwan kasi. So, kaya ipinasok pa rin ni PHIVOX. Kaya lang, kung ako tatanungin, hindi siya maituturing na
pasok sana sa ating teritoryo kasi masyado naman itong malayo at area na ito kasi ng Taiwan. However, dahil si PBOX yan at official natin yan na bureau na nagde-decide kapag isinasama nila yung range ng earthquakes kahit sa ibang bahagi ng bansa, malayo sa atin sa Pilipinas. At since isinama nila, ay matatawag natin na mayroon tayong maituturing na isang magnitude 7.0 pataas na record sa ating historical earthquake data. Despite na hindi ito pasok sa Pilipinas, masyadong malayo, pero itinuring kasi ni ano to. So kung titingnan natin sa ating historical earthquakes for the month of April, ayan, kasama na po yung magnitude 7.5, ayon yan kay PBOX, pero sa measurement ko kasi magnitude 7.4 siya. Pero masyado itong malayo para pasok sa ating teritoryo, pero in-include yan ni PBOX eh. So may tuturing natin na kasama yan sa bilang. So kung susukatin natin o bibilangin natin ang total earthquakes ngayon, nasa 109 na po ang ating total earthquakes. 101 dito, magnitude 2.0 pataas. Magnitude 4.0 dito ay 5. At dalawa rito ay magnitude 5.0 pataas. Dalawa na. Ito, isa sa magnitude 5.1 sa may bandang Hinatuan, Surigao del Sur. At isa na magnitude 5 sa may bandang Lingig, Surigao del Sur naman. At sa magnitude 6.0 pataas, so far wala tayong naitala. Pero meron tayong isa na magnitude 7.0 pataas. Dahil isinama nga po ni PBOX yung record ng lindol na magnitude 7.5, 7.4 sa bahagi ng Taiwan. So, in-include kasi ni PBOX, so include na kasama na sa record natin yan sa Pilipinas na isang magnitude 7.0. So, maaaring ito na ang pinakamalakas na naitala na paglindol na record natin sa ating historical earthquakes. Ang kagandahan lamang nito, hindi masyado naapektuhan ng ating bansa dahil masyado itong malayo dyan sa bahagi lamang ng Taiwan. Nagkaroon ng malaking pag-damage sa mga structure at kung di ako nagkakamali, mga mahigit 70 ata ang nagkaroon ng injured. Wala pa ako idea kung mayroong nasawi. So, pakitingnan na lamang ninyo sa mga balita sa mga State Bureau at local news ng Taiwan kung mayroong nasawi. At sa mga kababayan natin dyan, lalo na sa naging kaibigan ko na nagtatrabaho sa Taiwan, hopefully ay okay ka dyan pre at ligtas maging ang inyong mga kasamahan dyan na mga Pilipino na workers sa Taiwan. O, sa ating forecast naman, sa ating space weather monitoring, expected, ay magkakaroon tayo ng unsettled geomagnetic field at nabanggit na natin nung isang araw pa na posibleng umabot ng G1 geomagnetic storm, yung forecast na aabutin natin. At dahil hindi naman nag-extend yung unsettled, maaaring ngayong araw, maghapon o sa loob ng 48 oras, mararanasan na natin ang posibleng aabot sa G1 geomagnetic storm. At dahil wala pa masyadong nakadirekta sa Earth, pero medyo may bumubungad na po yung sunspots, probably ito si AR3627. Hindi natin sure kung si AR3627 to, alamin natin. At the rest, wala namang rektang nakatutok sa atin. So, nanatiling mababa ang ating daily sunspot number na nasa current of 45. So, maliit lamang ang mga posibleng mga geomagnetic field na mararanasan natin. Pero asahan na posibleng active hanggang sa loob ng 24 oras, maaaring ngayong araw ay wala. Magiging quiet po, pero posibleng magkaroon na tayo ng unsettled geomagnetic field hanggang sa aabot ito ng active na geomagnetic field na 4 hanggang 4.67 kp index. At sa mga forecast ay patuloy na mag-e-extend yung unsettled geomagnetic field hanggang April 6 to 7, 2024. Depende na lamang yan sa pag-aga ng pag-arrival ng geomagnetic field. At wala naman tayong epekto sa ating solar radiation at solar flare. Medyo kalmado naman ang ating solar photon flux at X-ray flux. So sa forecast, kung titingnan natin ay wala namang nakataas sa solar radiation at radio blackout. Parehong napakamababa. So wala tayong magkukomento dyan. Maliban na lamang sa geomagnetic activity. So, abang-abang na lamang mga folks. At kapag nangyari yan, posible pa rin magkaroon ng mga auroral o G1 na magkakaroon ng mga mataas na higher altitude sa ating North Pole and South Pole, yung auroral borealis.
kapag ka nagkaroon tayo ng active geomagnetic field. Pero minor na lamang siguro ito, maliliit lamang ang mga probability. At kung titingnan natin sa ating wind forecast o solar wind forecast, ay maaring makaapekto pa rin at tumataas yung radial velocity dahil na rin sa releasing ng plasma at epekto ng geomagnetic field. Pero yung degradation, ng absorption ng ating high frequency and very high frequency bands ay mukhang maganda naman. Medyo mababa lamang between 10 meters to 12 meters band. The rest, okay naman, fair to good naman. Dahil wala naman tayong masyadong malakas-lakas na geomagnetic at solar activity, mga po. At narito naman ating day-to-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, April 4, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, April 4, 2024. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang mga detalye na gusto nyo malaman, lalo na sa lagay ng ating ninyo na bago na po at nag-update na po at sa lagay ng ating panahon dahil medyo gloomy tayo at overcast ha. Take note yan mga folks. At may mga sinuspend pa rin ng mga klase dahil nga po sa tinding alinsangan. At visit lamang sa aking website para sa gusto malaman ang real-time events ng aking weather station mula sa Caloocan, mula sa aking weather station at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.